So, kamusta na po kayong lahat? Sunday na uli at tayo po ay sama-sama na muling makikinig ng salita ng Diyos at tatanggap ng biyaya ng kapahayagan ng salita ng Diyos. Natanong nyo ba, bago kayo pumunta sa lugar na ito, natanong nyo ang inyong sarili, Lord? O natanong nyo ang Panginoon, Lord, ano pong mensahe nyo sa akin sa araw na ito? O kaya naisip ninyo, ano kaya ang message ni Lord sa akin sa pag-attend ko ng Sunday service dito sa DS? So naisip nyo, o natanong nyo ang Panginoon, maring iba, sige, hintayin na lang natin yung kung ano yung sasabihin ng Panginoon sa mga oras na ito. Okay po, so without much further ado, ang atin pong tema sa buwang ito ay dyan po sa screen, ay nananatili hanggang sa katapusan ng buwan ng January. Breakthrough, peace that brings new beginnings. Okay. So, at pahintulutan ninyo na ako ay magbahagi ng salita ng Diyos patungkol po sa kapayapaan. Ma-share ko lamang po dapat nung January 11 pa akong naka-assign, but sabi ko kay Pastora, sa next Sunday na lang. So, pagpasok ng Tuesday last week, so nag-prepare na ako ng ituturo sa aking isipan, at pag-uwi, sa tuwing umuwi ako sa umaga, sa gabi, kasi gabi na rin ako nakaka-uwi, saka ko siya inalalatag doon sa aming laptop, no? Daily yon. So, nakabuo ako ng katuruan. Unfortunately, last Friday night, nasira yung laptop. Gabi na po yun. Andun lahat ng ituturo ko. So sabi ko, Lord, laki ng problema ko. And I pray to God, Panginoon, kung hindi yun willing mo yung teaching na yun, change it, palitan mo, or wala akong magagawa. The second option is, call Pastora. Pastora, please give me backup. Totally, hindi talaga na-open. So, gabi na yon, hinintay ko wife ko, dala yung laptop niya. So, change everything. But yung ibang mga mind ko, yung ibang naihanda ko sa isip ko, yun na lang. But I believe na may kapahayagan ng Diyos sa bawat isa. Yung prepare ko doon sa nasirang laptop, nadagdagan po iyon na parang may nabago. Sabi ko, Lord, kung meron kang mensahe sa bawat isa sa amin sa lugar na ito, prepare their heart. Kaya expect that a mighty message of God maririnig po natin sa umagang ito. Handa nyo nga lang po ang inyong sarili at handa nyo lamang po ang inyong puso. Kasi kahit maihinanda ang Diyos na mensahe, that is a very, very, very blessing ng Panginoon. Hindi naman tayo nagre-release yung mga, pagpapalain ako mamaya, liklik, siksik, at umaapaw. Pagdating ko, ang aking bigasan ay umaapaw. The very message or very blessings ng Panginoon ay yung kanyang mensahe, yung kanyang sasabihin, yung kanyang tinig na maririnig natin sa umagang ito. Yun po ang dapat nating paghandaan. Hindi yung tatanggap tayo mamaya paglabas natin, may lalapit sa atin, magbabayad na pala ng utang. No? So, ang pinaka-pagpapalang matatanggap natin ngayon ay ang sasabihin ng Diyos na ang ating buhay at ang ating espiritu ay kanyang babaguhin. Amen po ba? So, tanong, handa na po ba kayong tanggapin ang mensahe ng Diyos sa umagang ito? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. So, we will talk about pagkapayapaan, no, or peace. Shalom. Pag ikaw ay maling joke o nakasakit ng kapwa mo sa pamamagitan ng salita or message, anong sasabihin mo? Peace.
sa social media o sa chat, kapag nag-joke ka tapos magsisend ka ng yung ganyang emoji ba? Or peace. Okay. Dadaanan po natin 'yan, no, sa ating pag-aaralan. The Bible talk lots about peace. At sabi doon, there are 429 times daw in New and Old Testament mention the word peace o kapayapaan. Kung ilan mang number yan, regardless, but God gave us peace in our hearts. Ang sabi doon, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Jesus Christ. Philippians chapter 4, verse 7. Ang kapayapaan daw ng Diyos, kaninong kapayapaan? Sa Diyos. Ito ay passeth all understanding. Ano ba ibig sabihin ng passeth all understanding na nag-guard sa heart natin at saka sa isip natin? Ang sabi po doon, ang passeth all understanding means this, susunod na slide. This is the peace that transcend. Ibig sabihin, saan pa nang gagaling? Hindi natin alam kung saan nang gagaling yung kapayapaan na yun na talagang tumitimo sa ating puso. Na hindi natin alam, peace over peace, na mamaya malalaman natin, in times of many, many trouble, doon siya papasok. Hindi yung kapayapaan na ibinibigay ng sanlibutan. This is the peace that transcend, outdoes, sabi doon, surpasses, excel, talagang nag-i-exceed doon sa inaasahan natin, na goes beyond and over the top of any peace ng sanlibutang ito. Sabi doon, the implication is that people may try to find peace kapag halimbawa ikaw nasa manggulo ang iyong isipan mo, may problema ka, yung iba nga, para makalimutan mo yung problema, sige, gawin mo ito, punta ka doon, punta ka sa bar, punta ka sa ganyan, no? Na akala nila, mapapalitan, mawawala, no? Ang mga tao daw ay nagsusubok na hanapan o humanap ng talagang bagay na makakaalis ng kanilang alalahanin. Kahit sabihin natin, tayo maghanap ng solusyon o kapayapaan sa sarili natin, hindi po natin makikita ito. Okay? Take note po. Kapag tayo po ay nasa gitna ng trouble o walang kapayapaan, hanapin mo sa sarili mo ang kapayapaan, never mo siyang mahahanap. Unless ikaw ay na kay Kristo. Kaya yung pong mga nasa sanlibutan, no? Kahit sabihin nila na, oy, okay ang buhay ko ngayon. Wala akong problema. Hindi po totoo yun. Even yung mga Christians nga tayo, di ba? Pag nakaranas tayo mga problema, hindi maaalis sa atin na mag-worry, hindi maaalis sa atin na mag-alala, and that is normal bilang isang human being. May sinabi dyan ang Panginoon pero bago yon, balik tayo sa first slide niyan, about word peace, salitang kapayapaan. Sa Old Testament daw yan, liit naman. Doon sa laptop, malaki no? The word peace in the Old Testament, shalom, and means completeness, kabuuan, soundness, and well-being, kagalingan. Ibig sabihin, anumang bagay na dumadapo sa buhay mo na sabihin mong favorable, wala ito sa kapayapaan ng tunay na kapayapaan na sinasabi dito. It is the opposite of harm and carries not only a physical connotation. Ibig sabihin, kung ano bang nasasabi mo sa description mo sa iyong physical, no? At ganoon din sa spiritual, wala ito sa talagang kapayapaan na binabanggit sa Biblia.
And peace in the Old Testament naman, ito yung association with righteousness. So, ibig sabihin, magkasama, pag sinabing peace that comes from Jesus, it is association ng katuwiran at kagalingan, kabuuan ng iyong being. In short, kapag naranasan mo ang tunay na kapayapaan na galing sa Panginoon, kahit ikaw ay nasa trouble, magiging masaya ka pa rin. Totoo po ba yun? Baka nagkakamali lang ako. Yung mga nagsabing yes, yung po mga talagang nakaranas, nakapayapaan. And lahat tayo yon. Even me, nakaranas po niyan, na talagang iba-iba yung feeling, di ba? Di ba? Kahit ngayon may problema ka, iba yung nararamdaman mo. Dahil yung kapayapaan na yun ay nanggaling sa Panginoon. Mamaya i-elaborate pa natin yan. We are talking the peace that comes from Jesus. Hindi yung sa libutan. Mamaya i-differentiate natin ano ba ang God's peace promise and word promise, no? Sabi ng Panginoon dito sa John 16:33 sa susunod na slide, "These things I have spoken to you, that in me," take note, "you may have peace." Kanino po? Sino po ang nagsabi? That in me, Jesus, you may have peace. Kung wala kay Jesus, walang peace. Obviously. In the world, sa mundo daw na to, you will have tribulation. Ito matindi. Ito po ang nakakatakot. And many Christians now, nararanasan ito. At mararanasan pa ng mga Kristiyano. Hindi po nagsisinungaling ang Panginoon na sabihin niya, sa mundong ito, tayo ay makakaranas ng tribulation. But, be in good cheer, I have overcome the world. Lord, ikaw naka-overcome, paano naman ako? Ikaw po ang naka-overcome, Lord. Ako ma-overcome ko ba yon? That in me, you may have peace. Tama yung tanong. Ikaw, kumbaga, si Jesus ang naka-overcome, ikaw, tayo hindi. Pero ang sabi ng Panginoon, kung tayo ay nasa Kanya, huwag kang mag-alala kasi kasama mo si Jesus na mag-o-overcome. So matatakot ba tayo? Hindi. Kung wala ka kay Jesus, matakot ka. Kung wala ka kay Jesus, matakot ka kung mararanasan mo ang mga kalamidad sa buhay mo. Pero kung ikaw ay na kay Jesus, huwag kang matatakot dahil kasama mo siya. Yun po ang ibig sabihin noon. Pag sinabi pong tribulation, severe distress po ito. Hindi po ito biro. Affliction or suffering hardship. Kumbaga, inihanda na tayo ng Panginoon eh. Hindi yung simple pagsubok lang ito. Hindi ito simple affliction or simple distress. Hindi ito simple. Sinabi na ni Jesus, severe. Kaya nga ang ginamit dito, tribulation. Di ba? Yung other teachings about tribulation, 3 years, 3 days, hindi po ito ang sinasabi dito. But when we define tribulation, grabing paghihirap. Bakit sinabi ni Jesus iyon? For us to be prepared. For us to be prepared. Kasi baka mamaya, simple kurot lang o simple pitik lang ng pagsubok, nagngangawa na tayo sa sulok at sinasabi na, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Simple pagsubok lang sa buhay. Nagngangawa na tayo, hindi na ako attend.
Pinabayaan na ako ng Diyos. And ang preparation ng Panginoon talagang severe. Pero may sinabi siyang, una, I have spoken to you that in me, sa akin. So kanino ka? Kay Jesus. Without Jesus in your life, dun ka matakot. Dahil na-overcome na ni Jesus lahat ng sinasabi niyang tribulations, lahat ng sinasabi niyang severe distress, affliction, suffering, hardship, trials, oppression, persecution. Na-overcome niya na yan. Kaya pag lumalakad ka sa Panginoon, aakbayan ka niya, huwag kang matakot, anak. Kasama mo ako eh. Kaya sabi natin kanina, ang kapayapaan, ang nagbigay niyan ang Diyos. Kung hindi mo pa natatanggap, this is the time that you accept Jesus as a Savior, Lord ng buhay mo. To experience the peace. Diba sabi natin, ano daw yun? Yung peace, other meaning ng peace is absence of, tama ba? Absence of yung kahit nasa gitna ka ng kalamidad sa buhay mo, no? Kaya mong tumayo. Sino dito ang hindi nakakaranas ng problema? Bababa ko ang kamay ko. Hindi pala. Sino dito? Wala. Lahat ng tao dito sa room na to, lahat tayo meron. Sino dito yung talagang na-experience yung severe distress, affliction, yung sinasabing tribulation? O sabihin na natin, sino sa ating kalagitnaan ang nakaranas ng tribulation sa kanyang buhay? Kasama po dyan yung mawalan ka ng mahal sa buhay. Yun ang pinakamasakit. Kasama po dyan yung nawalan ka ng trabaho. Wala kang makain. Hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pagkain mo. Nalubog ka sa utang dahil yung negosyo mo, pababa. Diba? Naranasan natin yan. Huwag po kayong mag-alala, may mararanasan pa po kayo. Ito na brad, kino-confess mo. Wala tayong magagawa. Nasa mundo tayo, sabi doon. In this world, kung ayaw mo maranasan yan, dapat wala ka na sa world. Diba? May pangako naman ng Diyos sa buhay mo eh. Ano bang pangako ng Diyos sa buhay mo? Sige nga, sino makakapagsabi? I will never leave you, nor forsake you. Hindi kita iiwan, anak, hindi kita bababayaan. Alam mo yung storyang may isang naglalakad dun sa shore, yung yapak niya, yung footprint in the sand. Diba, dalawa sila. Usap sila ng Panginoon. Lord, alam mo, prayin kita, sasampayin kita. Alam mo, salamat po sa mga blessings. Maya-maya, nawala na yung isa pang yapak. Lord, asan ka na? Wala na akong kasama, asan ka? Yung footprint na wala na. Akala niya, iniwan na siya. Yung pala, binuhat na siya ng Panginoon. No? Binuhat na siya. Naranasan niyo, binuhat ka ng Panginoon? No? Kaya pagka ang pag-ibig ng Diyos, pag-uusapan natin, kapag ang dakilang biyaya ng Diyos, walang makakapag-compare. Kahit doblehin man ang buhay mo, 1,000 buhay meron ka, hindi mo masusukat yan. Yung kaligtasan na lang na ibinigay sa atin ng Panginoon eh. Yung kaligtasan na lang, isipin mo, hindi tayo mapupunta sa impyerno kapag tayo namatay. Kasi ang kapalit noon, alam mo kung yung kaligtasan na yun, buhay din eh, ng ating Panginoon.
ang binigay niya. Buhay din ng Diyos para sa kaligtasan na yun. Kaya yun lang kaligtasan na yan, salvation na yan. That is very important. Kung hindi mo na kaya sarili mo, isipin mo, ligtas ka. Isipin mo ang Panginoon. Di ba? Kaya kapag tayo nakakaranas ng mga unfavorable sa buhay natin, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Dahil unang-una, kasama natin ang Diyos. Yan lang. Di ba? Huwag nating isiping iniwan na tayo. Hindi ho tayo iiwan. Yan ang pangako ng Panginoon. Tayo pwedeng umiwan sa Diyos. Pero ikaw, hindi ka iiwan. Kahit anong mangyari sa buhay mo, never kang iiwan ng Panginoon. Tandaan mo yan. Huwag ka nga lang bibitaw. Kasi yung Diyos na hindi mag-iiwan sa'yo, ang nagsabing na-overcome niya na ang lahat. Kaya kung makaranas tayo ng mga tribulations sa buhay natin, na-overcome na po yan ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Sabi sa pangalawang slides, peace I leave you. Maliit pa rin. My peace I give you. Kaninong peace? Kay Jesus. Di ba? Hindi siya kumuha na kung saang peace para ibigay sa atin. Siya mismo, yung peace niya mismo, ang ibinigay niya sa akin. Not as the world gives, do I give you. Let not your heart be troubled. Again, sinabi naman na uli. Neither let it be afraid. Yan, pangalawang sinabi niya sa 14:27. So, makikita natin ang kapayapaan ng galing sa Panginoon at ang ino-offer ng sanlibutan. Ito yung madi-differentiate natin. God's promise of peace, ang sabi doon, it starts at the point of relationship. Sa punto na ikaw ay may relasyon na sa ating Panginoon, sa Ephesians 2:12-16, doon nag-i-start na ikaw ay makatanggap ng kapayapaan na ino-offer ng Diyos sa buhay natin. Contrary doon sa ino-offer ng sanlibutan. Pangalawa doon sa God's promise of peace, yung God's wonderful gift. Ito ay talagang sadyang magandang regalo ng Diyos sa ating buhay. God's peace means that we can get share in the word. Nabahaginan tayo ng regalo, yung biyaya ng Diyos sa ating buhay. And pangatlong, God's promise of peace, ang sabi doon, it is the presence of God. Di ba? Nag-umpisa sa relationship natin kay Jesus. Hanggang sa lagi nating nararamdaman ang presensya ng Panginoon. So doon nagmamanifest yung kapayapaan mo. That in times of many troubles, problems, distress, and everything, habang ikaw ay nasa presensya ng Panginoon, baliwala ang mga bagay na iyon. Unlike yung ino-open ng Panginoon, sabi niya, in the absence of trouble, people only enjoy peace in the absence of trouble and calamity. Karamihan sa mga mayayaman, ganon. Dahil marami silang pera, wala sila kay Kristo. Nabibili nila yung kapayapaan ng sanlibutan. Ay, naandito ako ngayon sa lugar na ito. Wala akong problema. Ay, kumakain ako ng mga sasarap. Ay, yung aming tinitirhan ay secured. Ay, may mga bodyguards ako. So, in the absence of trouble. Pero, ang sabi nga doon, ang katotohanan is that
there is not a single day in humanity, sa buhay daw natin, that we shall live without calamity and trouble. Wala daw sa buhay natin na hindi tayo nabubuhay ng walang kalamidad. Dito lang sa bansa natin, di ba? Kahit saan ka tumingin, hindi mo alaala, may mag-migrate na lang ako sa Canada. Ang gulo. Politics and everything. Isip natin, hindi natin alam kung anong gagawin natin because sa kapaligiran natin. And totoo nga naman, walang araw ng walang calamity at mga trouble. Araw-araw po yan. Kaya sinasabi nila, in the absence of trouble and calamity, doon ako may kapayapaan just because of money. Pero hindi yun ang pinag-uusapan natin. Yun ay ino-offer ng mundo. Ano pang ino-offer ng mundo? Yung personal ability daw. The word says, be your best version. Perform to the best of your abilities. Why? Parang sa'yo manggagaling yun. Ayoko dyan, aalis ako dyan. Kaya ko itong gawin. So gagawin ko yung gusto ko with my ability para magkaroon ako ng peace of mind. Mag-aaral ako mabuti. Tama nga naman. Magtatrabaho ka ng maigi. Para makakuha ako ng mataas ng grades, ma-promote ako sa trabaho because of your abilities. But again, tanggal na ba ang trouble? Tanggal na ba ang problema? May kapayapaan ka pa ba? Hindi ho siya maaalis. Pangatlong ino-offer ng mundo is uncertain hope. Walang katiyakang pag-asa. Akala natin sa susunod na araw, magbabayad na yung nag-utang sa atin. Sample lang po ito. Inaasahan natin yan pero hindi pala siya nagbayad. Something like that. Akala natin sa susunod na taon, may inaasahan tayong magandang offer na house and lot. Dumating ang taong iyon. Nasa paso lang pala yung ibinigay na lupa. So, ang tawag doon is walang katiyakang pag-asa. And that is the ino-offer ng Panginoon. We are not giving an assurance, but expectation. And, kapag kinumpare mo siya versus the God's promise, ang laking pagkakaiba. Sino na ang pipiliin mo? Kanino ka pipili ngayon? Ang God's promise of peace or the word's offer of peace? Sino dito ang gustong God's promise of peace? Sino dito ang gusto ng ino-offer ng mundo? Doon sa mga gusto ng God's promise of peace, ito lang ang tatandaan natin. Matapang kong sasabihin that in this word, you will experience tribulations. Again, dun po sa nagsabi ng gusto ko yung God's promise. Ito lang din, you will experience tribulation. But, sabi ni Jesus, sa akin, wag na kayong matakot doon. Dahil napagtagumpuyan ko na, manatili ka sa akin at sabay nating matatagumpayan ang tribulation na sabi ng Panginoon. Amen? Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon, meron lang pong mga ilang Bible character na nakaranas ng talagang masasabi nating distress sa kanilang buhay.
Noah and the family inside the ark for 370 days. Sige, stay tayo doon sa slides na yon. You just imagine, binigyan ng Diyos ng instruction si Noah, perfect measurements ng barko. Talagang sinunod niya kung ano ang instruction ng Panginoon sa kanyang buhay. Sa paggawa ng barkong iyon. At lumabas naman ng perpekto. Pero design lang yon. The ark design to float. Kasama sila sa loob at mga piniling hayop. Pero yun mo ang challenge doon ni Noah. For 370 days, nasa loob ka ng ark, palutang-lutang at hindi mo alam kung anong mangyayari sa iyo. Maliban pa doon kung paano niya i-maintain yung mabuhay, yung mga hayop. Sapat ba yung pagkain nila? Maaring sapat kasi God provides. But ang pinaka-challenge dito, si Noah, hindi naman siya kapitan. Pasahero lang siya doon sa loob. So maaring nag-iisip si Noah noon, anong mangyayari habang sila ay nasa loob ng barkong palutang-lutang sa tubig. But eventually, napakaganda ng plano ng Panginoon doon sa kanilang buhay. Next slide. Shadrach, Meshach, Abednego. Ito yung magkakaibigan na kaibigan ni Daniel sa Book of Daniel. Alam nyo, ito magkakaibigan nito ay tapat sa Panginoon, sa Diyos. They serve God faithfully. And nung nagbigay ang hari Nebuchadnezzar ng ordinansa ayon sa kanyang mga consultant na talagang may galit kay Daniel, na dapat sasamba sila doon sa ribultong binuo ni Haring Nebuchadnezzar. Unfortunately, this loyal sa Panginoon, Shadrach, Meshach, Abednego, ay hindi sumunod. Why? Kasi kilala nila ang Diyos na buhay. Biruin mo, sasagutin mo ang hari na hindi kami sasamba sa ribulto mo. At kung hindi man kami iligtas ng Diyos, hindi pa rin kami sasamba. Magagalit nga ang hari. So galit na galit, nagdoble ang galit ng hari, kaya dinoble niya yung init ng pugon. At doon sila ay tinapon. Just imagine how God rescue these three magkakaibigan. And eventually, si Nebuchadnezzar ay sumasamba na rin sa kanilang Diyos. Next slide. Daniel in the lion's den for one night unharmed. Di ba kung ikaw si Daniel, mag-aabang ka ng mga gutom na leon at hihintayin mo na iyong mga kalamnan ay unti-unting kinakain ng mga matutulis na bibig ng mga leon. Pero hindi siya natinag at patuloy siyang nanatili sa pananampalataya sa Panginoon. At siya'y na-rescue ni King Darius ba? King yan. Next slide, please. Jonah inside the big fish for 3 days and 3 nights. Ikaw nga lang, mahulog sa tubig, takot na takot ka na. Lamunin ka pa ng dambuhalang isda. Si Jonah, ang istorya niyan, tumakas siya sa Panginoon, di ba? Inuuto siyang pumunta sa Nineveh to preach the gospel kasi nakita ng Diyos na itong Nineveh ay talagang tumataliwas na sa kalooban ng Panginoon. Binabalaan na sila.
And God instructed Jonah, pumunta doon. Tumakas siya, sumakay siya ng barko, papalayo. Hindi siya nakaligtas sa Panginoon. So, binagyo. So, siya yung offering. Ihagis niyo ako, sabi niya sa kapitan, para makam na yung, yung typhoon. So, ganun nga nangyari. Akala ni Jonah, mamamatay na siya. Dahil, dagat. Ayan, nilamon siya ng dambuhalang. Ayon sa direction ng Diyos. So, nung siya'y kinain, nasa loob siya, hindi siya kinain, nilulun lang siya. 3 gabi, di ba yung balyena, yung living creature na yan, meron yung acid sa loob ng kanyang tiyan para tunawin yung kanyang mga kinakain. Pero, because of the miracle ng ating Panginoon, at nananatili ang kanyang paniniwala sa Diyos, hindi siya na-harm doon, inside, sa belly ng balyena o anumang na lumunod sa kanya. Di ba? Next slide. Si Pablo, nabilanggo ito ng 5 taon. At sa kanyang pagkabilanggo, diyan siya sumulat ng mga ng mga epistles, no? Diyan siya nakasulat habang siya nakabilanggo. Pero ang matindi nito, na natili yung kanyang pananampalataya. Siya ay nililitis for 5 years, sumailalim sa trial ni Governor Felix, makikita natin sa Acts 24. Ang daming charges sa kanya. Siya ay inakusahan na troublemaker. Ito si Pablo, troublemaker. Siya ay inakusahang ringleader of the Nazarene sect, ayon sa pag-aaral. Ibig sabihin siya yung nangunguna doon sa mga kabataan o yung mga time na yon na mga parang nagde-demonstrate. Inakusahan siyang ganun. At siya ay inakusahan na attempted to desecrate the church. Tinitreat daw niya ang church or dinidisrespect. Pero yun mo, alam naman natin ang buhay ni Apostle Pablo. Nagkaroon siya ng encounter kay Jesus personally during siya ay papuntang Damascus. Kasi ang background nitong si Apostle Pablo, mataas ang pinag-aralan nito, mayaman ito. Nag-aral to doon sa under Gamaliel School of di ba? Prominenteng tao. But nung nakilala niya si Jesus, nawala yung mga yon. He focused kung paano maglingkod sa Panginoon at mag-preach ng salita ng Diyos. Pero bago siya nag-preach, siyempre sumailalim din siya sa pag-aaral ng ilang mga disipulo, parang body-body. Until such time na talagang through the power of the Holy Spirit, talagang powerful yung kanyang ginagawang pagmi-ministry. Until such time, ito nga maraming nainggit, even yung mga simbahan, nainggit sa kanya. Kaya siya ay pinadakip. No? Maraming charges. And then dumaan din siya sa trial. Maraming trial ni Governor Festus, ni King Agrippa. But, nung siya'y nabilanggo na yan, siya'y nagpatuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Sumulat siya sa mga Kristiyano para i-encourage ang ating ang kapwa mananampalataya na manatili sa ating Panginoon. You just imagine. Next slide. Na-enjoy ba kayo sa mga slides? Mamaya kayo yon susunod. Tignan natin. A good and prosperous family man who is suddenly beset with
horrendous disasters that take away all he holds dear. Alam naman natin ang story ni Job. Grabe! Naalala ko during the pandemic, kami family, nag-aaral kami ng Bible kasi nga pandemic noon, na-focus kami sa story ni Job. Even yung kanyang family, yung kanyang friends, ay talagang tinakwil na siya because of kanyang kalagayan. But ang background nitong ni Job, hindi lang pala talaga ordinary. Ang number one is, he is faithful sa ating Panginoon. Biruin mo kapag halimbawa, one of the members ng kanyang family nagkasala or ina-assume lang niya na nagkasala para sigurado, siya mismo lumalapit sa Panginoon at nag-o-offer for the forgiveness ng kanyang family. At hindi lang pala yun. Nung pinag-aralan namin ang buhay ni Job, siya pala yung talagang kilala sa lugar nila na matulungin, talagang pinapakilala nila ang kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Bukod sa righteousness, talagang may kaya itong si Job. But all of the sudden, ito na. Dumating sa kanya ang tribulations, distress ng kanyang buhay. Alam naman natin yung istorya. Hindi lang nawala ang lahat ng kanyang kayamanan, nagkasakit pa siya. Siguro lahat ng problema, isipin mo. Lahat ng problema na naranasan mo, isipin mo, balikan mo. Yan ay naranasan ni Job. Tayo nga, tubuan lang ng konting pigsa dito sa kamay Advance na tayo mag-isip, kasi na ito, mamamatay na ako. Di ba? Ganon tayo mag-isip. Sumakit lang ang ulo. Anong kasi na ito? But, itong mga taong ito, imagine, itong mga taong ito, talagang faithful sa Panginoon Kasama nila ang Diyos. Tama? Meron ba kayong nakita na hindi kasama ang Diyos sa kanilang buhay? From Noah's Ark, kasama nila ang Diyos. The time na na-build yung Noah for 75 years or more or less 75 years binuo, kasama nila ang Diyos. Kasama ni Noah at ng kanyang family ang Diyos. Sila Daniel, yung napunta doon, kasama sa Daniel's den, kasama niya. And even Job, kasama niya. Kaya nakita niyo ang istorya ng mga yon from Noah's Ark, andito na tayo, the new generations. Kung si Daniel ay nakain ng leon, walang prophecy. Diba? Kung si Shadrach, Meshach at Abednego ay naging abo, ibig sabihin, pinabayaan sila ng Diyos. Kung si Job ay hindi niya muling nakuha yung naibalik sa kanya, yung mga nawala sa kanya, na kinuha ng kaaway bilang pagsubok, ibig sabihin, pinabayaan siya ng Panginoon. Mga kapatid, kung ikaw ay wala dito ngayon, pinabayaan ka na ba ng Panginoon? Hindi tayo pinababayaan ng Panginoon, di ba? Ito yung mga illustrations. Ito yung mga totoong nangyari sa Biblia na talagang ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay napakabuti sa atin in times of our trouble, in times of the trouble na nararanasan natin. Umasa ka. May kapalit iyon na sobrang pagpapala sa ating buhay. Amen? Praise the Lord! Yung mga illustration na yun, walang hindi nagtagumpay. At marami pang iba na mga Bible characters. At marami pang iba, even sa kapanahunan natin ngayon, na alam natin ang istorya na talagang nagtagumpay dahil sinamahan sila ng Panginoon. In times of trouble na yun, talagang hindi, siyempre, bilang tao, hindi maaalis sa kanila mag-alala
Di ba, sabi ko kanina, ikaw ba naman ihagis doon sa pugon na yon? Tayo nga, pag nagluluto, nagpiprito, gusto natin talagang may kortina pa yung sa harapan para hindi matalsikan ng mantika. Kung hindi, parang balat mo, purong talsik na. Kaya, mga kapatid, talagang lagi tayong mananatili sa ating Panginoon. Kaya nang sinabi niya, sa akin, meron kayong kapayapaan. Di ba? Ang ganda ng preparation ng Diyos sa atin. Kumbaga, ang nakakatakot nga uli, kung hindi tayo sa Panginoon o kung hindi tayo mananatili sa Panginoon, baka yung peace natin, hindi natin maano eh. Kung pag dumating sa time na andiyan na tayo sa pagsubok, baka mag-wave yung ating faith. Baka mag-wave yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya very dangerous. Kaya sabi ng Panginoon sa akin, at kung mananatili kayo sa akin, mararanasan ninyo kahit ang kapayapaan, kahit na dumating tayo sa matinding stress test ng ating buhay. Again, God, no matter what situation you find yourself in, God knows. And God can work out His wonderful will. As you continue to have, as you continue to have and trust Him and seek His purposes rather than our own. Yun ang sinasabi doon. And God as the source of peace, God alone is the source of peace. For He, Yahweh Shalom. Amen? Si Gideon, kilala niyo si Gideon? Yung Gideon 300. Yung maliit na Biblia. Yun ang una kong Bible Gideon 300. Hanggang Psalms lang yon, New Testament and then with Proverbs and Psalms. Doon nakuha yung But Gideon is the parang warrior ito ng Panginoon. He built an altar and called it the Lord's peace. Because Gideon experienced how God with him and provided talagang sa kanya, bakit ba ako mag-aalala? Makapangyarihan ng Diyos ko Di ba? Makapangyarihan ng Diyos ko. Judges 6:24. Meron pa akong isang picture. Napakaganda nito. Tingnan natin. Ayan. Kita nyo? Ayan. Inahin siya. Sa gitna ng, basang-basa na siya, sa gitna ng ulan o matinding ulan, yung kanyang mga sisiw ay kinuha niya at kanyang kinoberan ng kanyang pakpak. Manok yun. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with the feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Psalm 91 verses 1 to 4. Ang ganda, di ba? Ang gandang pakinggan. Kung tayo ay nasa Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. His wings will cover us. At walang makakaharm sa atin.
Again, tribulations, pestilence, persecutions, and everything, experience lang po yan ang sabi ng Panginoon. Mararanasan lang po yan. Hindi yan sinasabi ng Panginoon o ng Biblia na makakapagbabagsak sa atin sa ating pananampalataya. Sabi ng Panginoon, siya mismo nagsabi, in this world you will experience. Hindi niya sinabi, in this world you will die because of the turbulence. Kaya habang tayo ay nasa Panginoon, take note, habang tayo ay nasa Panginoon, kahit maranasan natin yan, isipin natin, ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat na sa atin ay sasama anumang problema ang ating maranasan. Amen? Bilang conclusion, mga kapatid, tignan natin ito. Sige po, yan. Yan. Ano pong nakikita ninyo? Wala, no? Kahit titigan ko, wala eh. Okay, challenge. Ilagay nyo yung punga nyo dyan. Okay? Ilagay natin yung sarili natin. Katulad ng illustration natin kanina, anong bagay ang naranasan mo bilang isang mananampalataya sa Panginoon? O anong bagay o tribulations ang gusto mong maranasan, ikaw na pumili? Pagkatapos, at the end of the day, at the end of that trials or tribulations, anong blessings ang natanggap mo sa ating Panginoon? Alam, meron lang ako share. Sandali. Una na, nagiging emotional kasi ako eh. Nung nagtatrabaho ako sa logistics, meron kaming annual physical examination. Ang resulta noon, sabi ng result, meron daw akong bara sa puso. Kaya naman tumawag yung clinic namin, kailangan ko daw magpakita kaagad sa aking cardiologist sa may Manila Doctors. In short, pumunta ako doon at na-meet ko yung cardio. Ang sabi niya, way back siguro, mga 5 years ago, no? Pinaliwanag sa akin ng cardio. Mr. Bulakia, ito yung findings. Meron kang possible bara sa puso mo. Okay? Kaya kailangan natin agad atinan yan. Kung hindi, anytime, pwedeng may mangyari sa'yo. Nagsabi pa niya, katulad ng sasakyan, baka biglang tumirik sa daan. Hindi natin alam. The moment, sinabi ng doktor, and that is the time, na bumagsak ang aking buhay. Ang aking peace na wala. Paglabas ko sa kwarto, I'm walking dead. Yun ang nasa isip ko. Kasi, nadagdag pa dito, kasi ganun yung procedure gagawin sa'yo eh. I-angiogram ka. Padadaanin yung may chemical dyan sa, yung maliit na aparato dyan sa ugat mo hanggang sa puso. No? Yun ang pagkakasabi. Na pag may bara, lalagyan natin yan ng aparato. Angiogram is worth 50,000 during that time. Ang tawag pala doon sa lalagyan mo ng bara, yung aparato na yan, is angioplasty, na nagkakahalaga ng kalahating milyon isa. Kung dalawa, 1,000,000. Kung tatlong, bara sa puso, 1.5. Mas mahal pa, mas makakatipid pa kung burol na lang. Di ba?
May pabiskwit pa. Libre pa kay mayor. In short, talagang paglabas ko ng kwarto ng doktor na to, sana hindi na lang ako nagpa-APE. Talagang nawendang ako. Even my wife, pag natutulog ako, ano bang iniisip mo? Hindi ka pa mamamatay. Ay, kung mamatay ako. Pag-aalis ako ng bahay, papasok ako, iniisip ko, ano bang tao lang kailangan kong bilhin. Nawala po ang peace of mind ko. Kinain. And during that time, kasabay pa halos ang wife ko, ooperahan din sa ovary. Halos sabay kami. So, in short, nag-agree kami, okay, procedure tayo. Akala ko naman, angiogram lang, and then later na lang yung angioplasty na yan. Yung pala, sabi ng doon, attendant, pag pinasok yan doon, may kasama ng angioplasty. Ibig sabihin, pagka may nakitang bara, take it or leave it. Kasi kailangan, pag may bara, iwan na yung angioplasty niya. Iwendang ang isip ng wife ko. Anong gagawin? Angioplasty for 50,000. Okay. Mrs. Bulakia, palimbawa lang, natuloy, iiwan po ba natin to 500 million, isa lang, dalawang bara, 1 million, iiwan po ba natin ito? Anong gagawin namin? Pag sinabi ng wife ko, saka na lang, parang naman, di ba? And I pray God. Kinausap kami ng Panginoon to have a second opinion. Kasi during that time, nakagaon na ako eh. Iniintay na ng doktor. Ayan, dumating ng doktor. Andiyan ang doktor. Ipapasok na yung aparato. So, humingi kami sabi ko sa doktor, Doc, baka pwedeng second opinion. Pumayag naman siya. And then, sabi, ni-refer kami doon sa talagang cardio, ipiniliwanag niya. Meron pang isang proseso na hindi ko nagagawa. And that is yung treadmill, tapos bigla kang pahigain, ganyan-ganyan. In short, dumaan kami doon. After a week, pray ako ng pray. Lumabas ang result. Negative po. Tinakot ako ng kaaway para para mawendang yung aking pananampalataya. Tinakot ako ng kaaway para lumayo sa Panginoon. Hindi po. Kaya nakikita nyo dyan, nilalagay ko yung mukha ko dyan. Gumagawa po ang Diyos sa lahat ng bagay. Marami tayong pinagdadaanan. Pero at the end of the day, still God ang ating kailangan. Ang lagi kong prayer sa Kanya, Lord, kailangan kita. Kailangan ka ng pamilya ko. Kailangan ka namin. Kasi mahina kami. Nasa mundo pa kami. Dadanas kami ng mga pagsubok, tribulations. Kung ano man yun, hindi ko alam. But Lord, ang sabi mo lang, sa iyo, meron kaming kapayapaan. Amen? Pwede po tayong tumayo? In your presence, in your presence, there is peace. In your presence, in your presence, there is joy. Let me linger, let me stay in your presence day by day till your likeness
may be seen in me. In your presence, there is peace. In your presence, there is joy. I will linger, I will stay in your presence day by day, till your likeness may be seen. Let's sing it to the Lord. In your presence. In your presence, Itaas po natin ang ating mga kamay. there is peace. Hallelujah, Jesus. In your presence, there is joy. I will linger, I will stay in your presence day by day, till your likeness may be seen. Make it more personal. Sing it to the Lord. Hallelujah. In your presence. In your presence, there is peace. In your presence, there is joy. I will linger, I will stay in your presence day by day, till your likeness may be Hallelujah. seen in me. Tumingin po kayo sa akin, sandali. Alam nyo mga kapatid, bago natin nakilala si Jesus, ang pinaka-problema natin, unang-una, hindi ho tayo ligtas kapag tayo napahamak. Wala tayong kapayapaan. Walang Diyos na nalalapitan. Minsan, ang ating puso puno ng galit sa ating kapwa. Ba't nung makilala natin ang ating Panginoon, nagbago ang buhay natin. Kapag may problema tayo, agad-agad tayong lumalapit sa Diyos. At siya agad nagbibigay ng kapayapaan sa buhay natin. Though, hindi sinasabi na mawawala agad yung problemang iyon, but still, God is with us. Marami tayong naranasan sa ating buhay, pero hanggang ngayon hindi tayo nag-give up. At yan ang gusto ng Diyos na mangyari. Na hindi tayo give up. Marami ng pagsubok na dumating sa atin. Ngayon pa ba? Ang gusto ng Panginoon, the more we experience those things,
kailangan na lalo tayong magpatuloy sa Kanya. Dahil sa Kanya, lahat nagagawa natin. Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng lakas sa atin hanggang sa huling hininga natin sa mundong ito. Tandaan po natin yan hanggang sa huling hininga. Gusto ng Diyos, tayo'y nasa Kanya. Can we sing that again in the presence of God? At itaas po natin ang ating kamay bilang pagsuko ng buhay natin sa Diyos. Hallelujah. In your presence, Panginoon, Ikaw ang nakakasaliksik ng buhay namin. Ikaw ang nakakaalam ng laman ng isip namin. in your presence, Ikaw ang nakakaalam ng aming kahinaan. there is joy. Ikaw ang nakakaalam ng aming bukas. Wala kaming kakayanan. Ang aming katawan, ang aming isip, kundi ibigay lahat sa iyo, Panginoon. In your presence, Nangako kang hindi mo kami iiwan, pababayaan sa gitna ng mga pagsubok namin. till your light Patuloy mo kaming bigyan ng lakas, Panginoon, na manatili sa iyo. in me. I will linger, I will stay in your presence day by day till your likeness may be seen. Amen. Hallelujah. in me. Panginoon, maraming salamat po sa iyong presensya na aming naramdaman. At patuloy po namin isinusuko sa iyo ang aming sarili. Ikaw po ang nakakapatid ng aming buhay. And Lord, kami ay lubusang nagpapasalamat dahil nakilala ka namin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. O dakilang Diyos, ang dalangin ko po, Panginoon, sa bawat isa. Hay manatili kami sa iyo, Panginoon, at ang kalakasan na ibibigay mo sa amin, ang siyang panghawakan po namin, Panginoon, hanggang sa iyong muling pagbabalik. O dakilang Diyos Ama, lagi mo po kaming gagabayan at iingatan. At kung sino man po, Panginoon, sa mga sandalang ito ang nakakaranas ng mga pagsubok o tribulations or anything that unfavorable, Panginoon, Lord, be with them, O God, in Jesus' name. Patuloy mo silang kausapin. Patuloy mong ipadama, Panginoon, ang iyong pagmamahal, ang iyong paggabay, Panginoon, ang iyong mga provision sa kanilang buhay, sa anumang sakit o karamdaman o mga pagsubok, Panginoon, na sa oras na ito ay kanilang nararanasan, O Diyos. Ama, marami pong salamat. Continue to seal their faith, O God. Continue to seal your words, Panginoon, na narinig ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. And Lord God, hallelujah, hallelujah, patuloy ka naming sinasamba, patuloy ka naming niluwalhati, patuloy ka naming binibigyang karangalan, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isang narito sa pangalan ni Jesus. O God, tanggapin mo ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.